Magandang umaga po, Superintendent. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Salamat na marami. Miss Katz, go ahead. Good morning po, sir. Si Chacha po ito. Oo. Sir, para lang po mas klaro din sa mga nakatutok at nakikinig na sa atin ngayon, meron po kasi mga balita na nagsasabi, bago po ilagak o ilagay itong si dating Senador Bong Revilla dyan sa Quezon City Jail sa Payatas, meron pa daw quarantine period. Yan po ba talagang standard procedure para sa lahat po ng mga preso natin? At kung oo po, ilang araw po yan at saan po siya ika-quarantine? Yes, Ma'am Chacha. Lahat ho ng bilanggo natin, lahat ng newly committed ay kailangan ho mag-undergo niyan. Dati ho, 14 days yan, ngayon 7 days na lang. Isang lesson learned kasi ho yan ng COVID pandemic, and ayaw din naman ho nating ihalo ang may communicable disease sa general population. In fact, matatandaan natin pati yung ibang high profile na nakulong nung nakaraan, ganun din ho pinagdaanan. Not more than 7 days ho. At itong 7-day period na ho ito, ginagamit natin para mag-classification tayo, risk assessment, security assessment, at kung ano-ano pa para malaman naman kung saan ang pinaka-nababagay na seldang paglalagyan. Okay. But definitely, dun lang din naman ho yan ihahalo sa 3,600 na nakakulong. Doon ihahalo sa 3,600 na nakakulong saan? Ito po kasi ay Quezon City Jail Male Dormitory. May laman ho itong 3,600 na lahat ho ng mga may offenders within Quezon City. So ito ho yung building doon sa general population. Nandun ho sila. Opo, pero yung pong 3,600 na iyan, sa ilang pong selda yon? Kasi ang pinapalabas ngayon sa telebisyon ay yung bagong gawa. I mean, in fairness naman po, lahat ng PDLs, mga kapatid, tandaan natin ha, dati mang senador man o opisyal ng gobyerno o pangkaraniwan po, dapat po makatao ang trato. So, saan po doon specifically? Ganun din po, yung pong disenyo ng selda nila, doon din ho ang nakakulong. Kapareho lang din ho ang laman, 10 sa isang selda. Yun ho doon sila nakakulong. Yung 3,600. Oo. Katulad din ho ng kulungan nila ngayon. Oo. Okay. Sir, linawin ko lang may quarantine kasi. Ito po bang quarantine dyan din mismo sa Quezon City Jail bago po dun sa kanilang dorm talaga? Yes, doon din po. Same po yan, same facility. Hiwalay lang po yung selda para hindi ho mahaluan ng ibang CDL. And Okay. after 7 days, ilalagay ho sila sa general population. Okay. Yun pong quarantine ngayon ni former Senator Bong Revilla, meron po ba siyang kasama doon sa loob ng kwarto o mag-isa lamang po ito? And anong itsura po ng quarantine room? May kasama ho siya doon. Bali, 5 ho kasi silang dinala galing sa Sandigan Bayan 3rd Division na order. Nauna ho siyang dinala 2:30 ng hapon, so mag-isa ho siya doon for a period, for certain hours. And then dinala ho yung 4 na additional former DPWH official. At opo, ang disenyo ho nito ay 47 square meters to 50 square meters. May laman ho itong 5 higaan o bed bunks na double deck. May isang banyo at isang shower area at Okay. may lavatory. Okay. Yun ho, may 2 ventilador lang ho ito, wala ho itong aircon. All right. Sir, ano ho ba ang do's and don'ts? Ano ba bawal para ho mas maintindihan natin ito pong sitwasyon diyan po sa mga kulungan under BGMP, particularly ngayon dito po sa Payatas extension po ng Quezon City Jail. Ano ba ang bawal, ano ba ang pwede? Opo, bawal ho ang gadget, cellphone, laptop, tablet, or access sa internet ng ating mga bilanggo. Kaya nga ho, lahat ho yan, hindi lang ho itong mga former officials natin. At ganun din, bawal din ho silang dalawin ng hindi papasok sa visiting hours. Strictly may visiting hours lahat ng bilanggo. Ganun din ho, hindi ho sila pwedeng lumabas o matulog sa labas ng walang court order o kaya lumabas ng kulungan kahit saan man. At very restricted ang movement nila, kailangan nakapadlock sila sa selda. At may karapatan naman silang maarawan o mahangin ng 1 hour a day, then pwede na silang bumalik sa selda. In the case of Quezon City Jail po, by schedule ho ang paglabas ng selda para hindi ho maghalo at hindi rin magkagulo for security reason. At ganoon din ho, may pribileyo naman ho sila sa rehabilitation program, access to idalaw, pero again, supervised by the jail. Yun, limitado ho at kalkulado lahat dapat ang galaw ho sa loob ng kulungan. Opo. Anong oras po yung dalaw at anong mga araw po ito? Tuesday to Friday, 1 p.m. to 5 p.m. Saturday and Sunday ho, whole day ho ang dalaw.
At ang pwede lamang hong dumalaw ay ang kapamilya lamang ho nila o kamag-anak. Kapag ho yan ang supporter nila o kaibigan, kailangan hong ipaalam pa o i-check pa ho ang background. Yung pong whole day na iyon hanggang 5 p.m. lang din. Hanggang 5 p.m. lang din po. Bawal po ang overnight stay. Okay. Ngayon, sir, ito pong mga bilanggong ito, kung sakasakali po at magreklamo na may nararamdaman, ano po, may masakit sa kanila, ano po ang tugon dyan ng BJMP sa inyo pong standard practice o protocol? Opo, kaya nga po tayo nagpatayo ng mga moderno at magandang facility dahil na-expect na ho namin yan. May hospital po tayo sa loob, may medical doctor tayo at may nurse tayo doon. May mga medical equipment and facilities na doon mismo sa loob ng kulungan na yan. Kaya matutugunan po kung ano man ang concern nila o sa kalagayang pangkalusugan nila. Opo. Ang pagkain po nila papaano? Yung pong agahan, tanghalian at hapunan? Meron hong pine-prepare ang ating facility. Ang budget ho nila ay 100 pesos per day, hahatiin ho sa 4 na kain. Nadagdagan na ho yan, galing hong 70 pesos, ngayon ay 100 na. So 4 na kain, may kasamang merienda. At kung ano ang ihahain sa ordinaryong bilanggo, ibibigay naman ho sa kanila yun. Opo. Pwede ho bang araw-araw dalhan ng kamag-anak o abogado yung pong nakabilanggo doon na kanilang kliyente o kaanak ng pagkain? Yes po, lahat naman ho ay dinadalahan ng pagkain kung mayroong dalaw, basta pagkain at consumable within the day. Dahil wala naman hong refrigerator sa loob, baka mapanis yan, magkasakit pa ho si San. Opo. So pwede ho magdala ng pagkain. Yung pagkain po, walang prohibition doon. Kahit na anong pagkain po, ay pwede doon sa bilanggo. Opo, pwede po lahat. Basta ho ay subject to inspection ng BJMP personnel. Kasi ho, sinecheck rin ho natin kung ito may nakahalong kontrabando. Okay. Pwede ho bang magpakain yung bilanggo? Meaning, kumbaga, 10 kami dito. Hayaan nyo, mga kosa. Mamaya maghahatid si Mrs. Maghahatid ang aking mga anak. Ng sangkaterbang pagkain para tayo mabusog naman. Pwede po yun. Ay, di ho pwede pag sobra-sobra kasi iniiwasan nga ho natin yung spoilage sa loob. Baka kung anong gawin naman. Pero kung kasalo ho sa selda, kung may sobra naman ng pagkain, hindi naman ho namin pinagbabawalan na i-share nila yon sa kaselda nila. Opo. Pwede ba ang food delivery? Pwede bang sabihin nung bilanggo, wala akong cellphone, guard, tawag mo naman ako sa Food Panda. Pa-deliver naman ako dito ng Chicken Joy. Wag yun pala. Dito pa. McDonald's pala ako. McDonald's ang gusto ko. Pwede yun. Hindi ho pwede yon dahil ho, hindi naman ho mai-inspect yung rider niyan o taga-deliver niyan. Kailangan ho may accountable na tao na i-check. Pag may nahuli yung kontrabando kasi, huhulihin din namin yung may dala. Okay, opo. Kasi ito, magandang katanungan to. Para alam po natin, Kasi nga, para familiar tayo. Para sure din na walang special treatment. At uulitin ko lang, ang lahat po ng PDLs ay nararapat tratuhin po ng makatao. Okay, yan po yan. Hindi pa pwedeng magsisikan kayo dyan, magpasahan kayo ng kuto. Hindi ho pwede yun. Bawal na ho at bawal yan ngayon. Kasi nga may mga ginagawa na pong inspeksyon, ang ilan din po mga taga-Human Rights Commission. Yung pagpaligo po ba may oras? Wala naman pong oras yan dahil ho ay exclusive na ho sa 10 yung yung selda nila. At kung kailan ho nila gusto yung maligo, pwede naman ho. Oo, kumbaga walang oras yan. So meron sila, di ba, nakita ko, may kasi ilan po ang laman na palikuran kasilya sa bawat selda ngayon dyan kung saan po nandiyan si Senador Revilla? Bali, isang palikuran ho yun, hati-hati ho yung 10 PDL. At na may pag-aaral naman ho na sapat ho yung isang CR para sa 10 sa isang selda. Okay, so isa lang po yung inodoro, isa lang po yung shower. Tama po, magkahiwalay naman ho, isang inidoro at isang shower. Okay, at pwede ako maligo kahit na ilang beses isang araw? So pwede ho, may access ho yan sa 24/7 sa tubig. May uniforme ba na dapat kong isuot at pwede ba akong supplyan ng mga damit? Para kasi kapag hindi branded ang sinusuot ko, nangangati ako . Alam mo yon, yung kapag hindi Louis Vuitton, Prada, o kaya Hermes ang sinusuot ko, nangangati ako . Pwede bang supplyan ako ng damit? Opo, may sarili ho kaming uniform. Yellow uniform ho yan, PDL uniform. At yun lamang ho ang pwede nilang suotin sa loob. Hindi ho pwede. Yung iba ho, pinauwi ho namin.
Yung iba hong dala nila na hindi ho pasok sa kulay ay pinauwi ko. For security reasons din ho yan, para nakikita ho na malayo ng duty kung sino yung PDL sa dala o Oo sa nga. empleyado. So pasok sa kulay. So pwede ako mag-Hermes na kulay dilaw. Hindi ho pwede, dapat plain lang ho na plain yellow lang ho. Hindi. Kung plain lang na Yugo Boss, walang tatak, pero kulay dilaw, pwede. Maaari ho. Yun. Pero depende pa rin mo sa kaya. Yun. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada, na hindi masyadong loud yung brand, o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede yun. Nagtachapin na po kayo, sir. Nagtachapin na po kayo. Paki-ayos lang po ang linya natin, please. Ito ay napaka-importante, girl, ha? Opo, ito ay napaka-importante para natin maintindihan. Baka makita niyo kung sino man, yung taga DPWH, nakita ho ninyo. Di ba laging branded ang suot niyan? Paano kung allergic sila sa mga pangkaraniwan tela? May ganun. Kaya hindi sila makapagsuot ng hindi Louis Vuitton. Oo, sa O bagay. hindi Pwede nga naman Hermes daw. o Christian Dior. Pwede basta dilaw. Yun ang sabi ni sir. Kaya nga, so bibili ako na Yugo Boss na maliit lang yung brand dito, O kaya pero Lacoste. Yugo Boss. Oo. O kaya Lacoste. Oo. So balikan natin si Superintendent. Superintendent, pwede po yon na mga brand, mga iba, basta kulay dilaw. Plain. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Kung May marka ho papayag. na PDL. Kung papayag. Opo. Kapag hindi ho namin papapasukin yon. Okay. Baka pwede Kasi po. ang may limited budget lang ho kasi tayo sa t-shirt eh. Kaya kung mayroong dilaw na damit, pinapatatakan na lang ho yun. Opo. Paano pang ilalim? Yung shorts o jogging pants o ano man po? May jogging pants ho kami binibigay at yung shorts at pantalon naman ho, pwede naman ho silang magpadala. Pwede rin kahit anong kulay. No? Hindi po, ano po yun, yung maong, yung jeans, saka yung uniform na jogging pants pwede ho. Ayun. So PDL, kung papayag yung bilanggo, natatakan yung kanyang branded t-shirt. So pwede siguro, PDL, Prada, Dior, tsaka Lacoste. Natawa Ikaw si Sir, talaga. no? Alam mo, kanina pa nagpipigil si Superintendent sa'yo eh. Medyo gawin nating lighter ng Oo, kaunti. hindi niya na napigilan ng para tawa maintindihan niya. natin, di ba? Tama. Papadala mo ako, hello, ang isang t-shirt ko, 12,000. Ay, sorry Diba? naman. 15,000 ang isa. Mamarkahan mo ng PDL. Oo, tapos maluluma lang. Di ba? Siya na magpapamarka. Nakaw kaya ito? Teka lang. Sige, go ahead. Okay. Oo. Sir, meron lang po napansin ng publiko and we just wanna know for high-profile cases kung ganito talaga yung standard procedure. Kasi ang sumalubong sa Camp Crame ay si Chief PNP. Tapos hinatid din po ni DILG Secretary. Ganun po ba talaga ang procedure at involved po talaga yung matataas na opisyalis natin pagka ganyan na yung pinag-uusapan? Halimbawa, dating senador. As far as yung protocol po na nangyari sa CIDG, hindi po ako pwedeng magsalita on their behalf Tama. dahil BJMP po ako eh. Opo. Pero dun sa part naman po ng BJMP or for the presidency secretary, so far may mga high profile po tayo. Nagpupunta po siya para i-check din yung regularity ng process. Opo. Sa BJMP po yan. Call na yun ng boss, no? Wala na masasabi dyan si superintendent, no? So, sir, anong oras ang lights out? Di ba may lights out kayo dyan? Patay na ilaw? Sa selda lang ho pinapatay, sa pasilyo buhay po yung ilaw dyan. 10 p.m. po yung last head count natin. Kailangan nasa selda na po sila kasi magpapalitan ho ng duty. Okay. 10 p.m. po. Opo. Yan pong facility ngayon sa Payatas, meron siyang open area kasi compound yan. Yun ho bang, by the way, yun ho bang city jail sa may bandang tulay diyan sa EDSA? Kamuning po. Nandiyan pa? Wala na po. Ito na ho yung bagong Quezon City Jail. So nailipat na. Nilipat na ho natin lahat. Okay, opo. So ito ho ay mas bagong pasilidad. So meron ako yung open area dyan. Diyan po sila pupunta para magpa-araw. No? Correct. May open area po yan for sunning and recreation. Okay. Meron din po kayong mga psychologists on duty o on call lang po para doon sa mga, alam nyo na, usapin po ng mental health, no? Sa mga namumroblema po sa kanila pong kinasadlakan.
On call po ang ating psychologist. May psychometrician po tayo sa loob ng jail mismo. Then tinatawagan yung psychologist. May in-house medical doctor tayo doon. May in-house nurse tayo. Naka-duty 24/7. Opo. Yang Payatas facility, napuntahan niyo na po yan, Superintendent? Yes po. Isa po kami sa mga nag-design at nagtayo rin po. Okay. Ano ang sitwasyon dyan kapag po early morning sa usapin po ng amoy ng hangin? Sa ngayon po, maayos naman po. Malayo naman po ito doon sa landfill natin. Hindi may malapit na residential area. Wala naman hong amoy. Wala na? At presko naman ho ang hangin. Malapit ho ito sa Lamesa Eco Reserve. Opo, sige. Kasi Payatas po ang pangalan eh. So baka ang sinasabi ng iba malapit doon. Kasi sa amin, naabot doon minsan yung amoy ng Payatas eh. Kapag malakas yung hangin at masangsang yung amoy. Minsan nga, yung nagsusunog doon eh. Nakakaabot pa yung mga pinagsunugan sa ilang mga kabahayan. Sige po. So Superintendent, again, ito po ay temporary facility ng mga may kaso pa. Di po ba? And then kapag po may mga conviction na, kahit na po ito'y conviction pa lamang, halimbawa po ng lower court, saan po ito usually dinadala? Meron bang hihintayin mo ng court order para po i-transfer sa bilibid yung bilanggo? Tama po. Kapag ho sila ay nasentensyahan na, ay ililipat, pag ang sentensya ho ay more than 3 years, ililipat ho namin sila sa Bureau of Correction sa bilibid. Pero again, depende ho yan kung ano ang order ng court, kung saan ho sila dadalahin. Okay, sige po, para klaro. Yun ho bang Manila City Jail nandun pa? Yung old jail doon? Tama po, nandun pa rin ho sa may recto. Oo. Ilan ang bilanggo ngayon doon? At ilan lang kanyang capacity dapat? More or less, nasa ano pa rin ho yun, 3,500 ang laman ng Manila City Jail. Ideal for 900 PDL lang po ito. Oo. So, sa Manila mismo, sa City of Manila, iisa lang ho ang Manila City Jail, maliban sa mga presinto, di ba, na may kanya-kanya. Iisa lang po yun? Yes. Tama, isa lang ho yan. Lahat ho nang nasasakdal na, dinadala na ho sa Manila City Jail. Okay. So, ano po ang balak dyan ng BJMP? Meron din kayo paglilipatan ko sakali? Sa ngayon, wala pa po tayong paglilipatan. Ongoing ho ang pakikipag-usap namin si LGU para sa construction ng bagong facility. Opo. Sige po, mainam po yan kasi nga sobrang crowded ito. Lalo na kapag tag-init ha. Malaking problema po yan ng mga bilanggo. Yung pong sobrang init at kung ano ang tumutubo sa katawan at nagkakahawahan nga po. Salamat muli. Apo. Tama. Tama po, Sir Ded. Kaya nga po nagpapatayukan din kami ng mga bagong facility para tudikon mas maging mas makatao ang kulungan natin. Yes, sir. So, Superintendent, kami po'y natuto sa panayam na ito. Mabuhay po kayo at kami po'y tatawag muli kung sakasakali po may dapat tayong liwanagin ng mga issue. Salamat po, Superintendent. Salamat rin po at magandang umaga ho sa ating lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!